po sa bawat isa. Yan. And syempre, Happy Mother's Day po sa ating mga mother. Yan, tayo po tayo. At ngitian naman po natin yung mga katabi natin or sa unahan, sa likod. Yan. God is good all the time. And all the time, God is good. Yes, we are here again po, no, para magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Are you ready po ba na sumamba tayo sa Panginoon? Amen? Amen. Alam ko po na bawat isa po sa atin may pinagdadaanan. Amen? Pero patuloy po tayo magpasalamat sa Lord kasi buhay pa po tayo. Amen? Dito po tayo and we are alive and kicking. Yan. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Manalangin po tayo. Amen. Tikit po natin ang ating mga mata. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord God. We glorify your name. We come before you today po, Panginoon. At kapasalamat po kami sa araw po na ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Sa buhay po ng bawat isa na narito, Lord God. Sa mga pupunta pa po, Panginoon, kayo po ang siyang mag-ingat sa kanila. At fill this place, Lord, with your presence. And may your Holy Spirit guide us po, Panginoon, ngayong araw na ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Sabi po sa awit 106 verse 1, purihin si Yahweh, pasalamatan siya sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Hallelujah, purihin po natin ang Panginoon. Amen. Puso ko sa presensya mo, Jesus, sumasamba na pupuri sa kadakilaan mo. Sama-sama ihahayag, sama-sama itatahak ang awit ng pasasalamat, ihandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos nag-uumapa, pag-ibig mo nadarama. Amen. Nagagalak ang puso ko sa presensya mo, Jesus, sumasamba na pupuri sa kadakilaan mo. Sama-sama ihahayag, sama-sama itatahak ang awit ng pasasalamat, ihandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos nag-uumapa, pag-ibig mong nadarama. Ang awit ng pasasalamat, ihandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos nag-uumapa, pag-ibig mong nadarama. Hallelujah! Jesus, luwalhatiin ka, dakilang Diyos, wala nang ang iba.
kabutihan mo. Napakabuti mo, oh Diyos, sa bawat oras kay totoo. Wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba aking iaalay, tataas ka sa buhay ko. Dakila ang iyong mga gawa, ikaw ang pag-asa. Nagagalak lahat ng iyong likha, umaawit, nagpupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo. Oh, napakabuti mo, sa bawat oras kay totoo. Wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pasamba aking iaalay, tataas ka sa buhay ko. Kabutihan mo, oh, napakabuti mo, oh Diyos, sa bawat oras kay totoo. Wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pasamba aking iaalay, tataas ka sa buhay ko. Amen! Palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Tunay po na napakabuti ng Panginoon. Amen po ba? God is good all the time, and all the time, God is good. Yes po, sa buhay po natin, ang Lord po ang patuloy na nagsusustain. Amen po? At kahit kailan po, hindi niya tayo iwan o pababayaan man. Sabi po sa awit 16 verse 5 to 7, Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y iyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Mga kaloob mo sa akin ay kahanga-hanga, napakaganda ng iyong pamana. Pinupuri ko si Yahweh na sa akin pumapatnubay, at sa gabi, sa budhi ko siya'y gumagamay. Yes, hallelujah, patuloy po tayong manalig at manatili sa presensya ng Panginoon. Sa buhay ko, ikaw lamang ang iibigin ko.
kami ng presensya ng Panginoon.
tayo magtitiwala. Amen? Humaharap man po tayo sa maraming hamon ng buhay, patuloy pa rin po tayong magpasalamat sa Panginoon, magpatuloy tayo sa pananampalataya, magpatuloy tayo sa pagtitiwala. Amen? Keep walking in His light. Amen? Lagi po natin kasama ang Panginoon. Sabi po ng Lord sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and the future." Kaya patuloy lang po tayong manalig at magtiwala sa Panginoon. Amen. Ayan. Tayo po'y manalangin. Yes, pigit po natin ating mga mata. Hallelujah, Lord. Yes, Lord God, thank you po sa araw na to. Maraming salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig at katapatan, Lord God. Lord, no matter what comes our way, tulungan niyo po kaming magpatuloy na manalig, magtiwala sa inyo, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo po ang siyang manahan sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name, Amen. Makakaupo na po tayo. Napakasarap po magpuri sa ating Panginoon. Amen? So tayo naman po ay dumako sa ating tithes and offering. Sabi po sa Marcos 12:41 hanggang 44, naupo si Jesus sa tapat po ng hulugan ng kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naguhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang yon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay." Amen po ba? Alam po natin na ang pagbibigay po ay isang paraan po ng pagsamba sa ating Panginoon. Ngunit ang tunay pong tinitingnan ng ating Panginoon ay yung pong ating pinaka willingness na pagbibigay po sa ating Panginoon, na yung bukas palad na pagbibigay. Ganon din po sa ating puso kung tayo po ba'y nagbibigay ng masaya. Hindi po sa laki o liit ng ating pong pagbibigay sa Panginoon. Ang halaga po ng na ating pong ibinibigay ay hindi po tinitingnan ng ating Panginoon. Wala pong specific na halaga. Ang gusto lang po ng ating Panginoon ay magbigay tayo ng taos-puso, masaya, at may pasasalamat po sa ating Panginoon. Amen po ba? So tayo po ay manahimik at tayo po ay ipikit po ating mata at tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa biyayang aming natatanggap. Alam po namin na lahat ng mayroong kami ay nagmula sa iyo. Salamat po sa patuloy na pagbibigay sa amin ng kalakasan, sa amin pong mga hanap buhay, at sa amin pong pangangailangan, na kayo po ang siyang patuloy na nagpo-provide para sa amin. Panginoon, narito po ang aming mga 10 bahagi at kaloob po. Pagpalain ninyo po ito at gamitin sa ikalalago ng inyong gawain. Salamat po dahil hindi po sa dami o halaga kayo tumitingin, kundi sa aming mga puso, sa aming mga kagustuhan na makapagbigay para sa ating iglesia. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa sa amin at puspusin ng inyong biyaya. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po tayong lahat. At buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Filipos, talatang 4, kapitulo 10 hanggang 13. Labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong ipamalas ito. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano magikahos, alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap.
Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas sa kaloob sa akin ni Kristo. Maaari na po tayong makaupo. Okay, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Ang araw pong ito ay isang masayang araw sapagkat ito po ay okasyon ng mga ina natin at mga nanay ng ating pong mga anak. No, kung tawagin po nila ay selebrasyon ng mga ina o ng mga nanay. So sa English ay nagbabatian sila ng Happy Mother's Day. No? Sa isang banda naman, kinabukasan po naman ay eleksyon. Isang natatanging araw naman ng kailangan ay isang matalinong pagpapasya ng pagboto sa kung sino po ang mamiminuno dito sa national, tungo po dito sa kanya-kanyang munisipalidad at probinsya, at kasama na po itong ating pong lugar. Kaya naman, papasinayaan ko po muna yung ating pong unang okasyon, yung tinatawag po nating Mother's Day. At ito po ang talatang akma para po sa inyo. Okay, ito po yun babasahin po natin yung Mother's Day Bible verses po ngayon. Sabi po ng talata sa Kawikaan 31:10-11, makinig po kayo para sa mga nanay. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Si Tutski parang hindi nag-aamin. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Ang ganda ng talatang yan. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa. Ayan. At saganang pakinabang ang makakamit niya. Sa totoo lang, hindi man, bihira man ang sitwasyon at pangyayari na napaghihiwalay ang mag-asawa dahil sa mga problema sa isa't isa, pwedeng lalaki naman o babae. Pero sa katotohanan, ang madalas at kahangahangang sakripisyo na ginagawa at nagagawa ay nasa side po ng isang ina. No? Ngayon. Kasi yung po kanila pong hirap po talaga sa atin, wala naman pong pagdami ang tao kung wala ang mga nanay. 'Di ba? Wala namang lalaking nanganganak Babae po ang siyang nagsisilang ng sanggol. Kaya yung lahat ng mga pagdami ng populasyon sa buong mundo, hindi po natin pwedeng isa-isang tabi na ang malaking merong partisipasyon diyan ay ang mga nanay. 'Di ba? Katulad ko, nagkaroon kami ng 6 na anak dahil sa aking asawa. So, ginampanan niya ang kanyang pagiging asawa, salamat mama, at ang kanyang pagiging ina sa aking mga anak. Marahil ang aking mga anak ay nagpapasalamat ng labis-labis sa kanilang mama. At ganun din tayo lahat. Di po ba? Ako naman ay nagpapasalamat, meron pa akong nanay na nabubuhay sa ngayon. So, mami, salamat kung nakikinig ka man. At lahat ng naka-online po sa atin ngayon, bumabati po kami ng Happy Mother's Day. Ngayon, kung ikaw naman ay nanay na, ito naman ang talata para sa iyo. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Kaya yung pong na-viral na gobernador candidate, no? Ano ba tawag dito? Kandidato sa pagiging gobernador. Ayan. Ay di ba, ang mas binigyan niya ng pahalaga pagdating sa haligi ng tahanan ay hindi ang tatay, kundi ang nanay. No? Na-viral yun. Sumikat siya sa ganong kaparaanan ng lingwahe dahil sa paghanga na ang nanay ang kinikilala niyang haligi. Dahil sa hirap ng kanyang sakripisyo. Ang lalaki nga naman ay papasok sa kanyang trabaho, uuwi, pag-uwi, paghahain pa ng asawa, di ba? Ipaglalaban ng damit na sinuot. Yun lang ang kanyang magiging ikot ng tungkulin Pero pagdating sa nanay, ibang klase talaga. Pag naiwan na, bukod sa pag-asikaso sa mga anak, pag-asikaso ng bahay, sa lahat, talagang sasaludo ka sa kanila at hindi talaga sila tumitigil sa paggawa araw-araw. Ikot na lang ikot, no? Hanggang sa lumaki, no? Nung panahon ng ang aking mga anak ay kaliitan pa, siyempre wala pa silang naitutulong.
hanggang sa unti-unti, meron ng unti-unting tumitimbang sa akin pong may bahay. Kahit nagtatrabaho siya, may naiiwan na, unti-unti. Ngayon, lahat ng anak ko, mahuhusay magluto. Magluto ng magpaluto kayo sa aking mga anak. Ituro nyo sa aking mga anak kung sino sa kanila ang gusto nyong magluto. Lahat yan. Umorder kayo ng kahit na ano. Ito, nakalive po itong ating ito Lahat po ng aking mga anak, mga kapatid, ay marunong pong magsipagluto. Ayan. Tinola pero brown. Ang kulay. Hindi, okay naman. Okay naman sila. Kaya mamaya po, celebrate po natin ang mga nanay natin, no? At wag po kayong mag-alala, no? Wag na po kayong umuwi mamaya. At basta wag kayong umuwi mamaya. Yun lang, basta wag lang kayong umuwi mamaya after ng service natin. Agad-agad. Kung hindi, mamimiss ninyo ang isang mahalagang okasyon para sa mga nanay. Okay. Ngayon, kinabukasan naman ay eleksyon na tayo. Ito naman ang tinatayuan sa Biblia pagdating po sa pagpili. Tingnan po natin. Sa Hosea Kapitulo 8, talatang 2 hanggang 4, ito ang sinasabi, "Tumangis ngayon ang Israel sa akin. Tulungan mo kami, sapagkat ikaw ang aming Diyos. Ngunit tadilakuran ng Israel ang kabutihan, kaya't hakabuli sila ng kanilang kaaway. Pumili sila ng mga hari ng walang pahintulot." Diba? "Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit hindi naman ayon sa aking kagustuhan." Next, "Ginawa nilang Diyos-Diyosan ng kanilang pilak at ginto na nagdala sa kanila sa kapahamakan." Ang nakakalungkot po, sa marami pong pagkakataon, wala na tayong hingi ng payo, wala na tayong hingi ng gabay, lalo sa pagpili. Basta nakita natin medyo sikat, okay na to. Pag nakita natin medyo may naibigay na tulong, okay na to. Hindi na natin inaalam. Sa panahon na yon, nagkaroon sila ng problema ang Israel sa pagpili ng mga pinuno. Ang paraan ng kanilang pagpili noon ay nakabase din sa mga panlabas na nakikita. Di ba? Kaya ang Panginoon sa aklat ng Samuel ay nagsalita sa ganitong kataga, ang Diyos ay tumitingin ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang basihan at batayan ng Diyos ay sa puso. Ayan po, dapat ganun po yung ating maging kaisipan. Ngayon, hindi man natin alam kung sino po ang papalarin sa kanila. Bagamat meron kang kinalaman, ibinoto mo man sila o hindi, may lalabas at lalabas na mamiminuno sa atin. Ito naman ang sabi ng banal na kasulatan. Sa aklat ng Roma, Kapitulo 13, talatang 1 hanggang 4. Ito naman. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ay ang nagtatag ng pamahalaang umiiral. Ang kaisipan po ng pagtatatag ng isang pamahalaan, ang Diyos po ay may kinalaman. Kaya yung pong mga bansa-bansa, meron po silang tinatawag na preamble o isa pong panalangin na kung saan ay kumikilala unang-una sa napakapangyarihang Diyos. Ayan, dito po sa Pilipinas, meron po siyang ganong pagsasaysay at pagkilala po sa kapangyarihan ng Diyos sa Pilipinas. Okay. Kaya nga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. So tungkulin na po nating sumagpa sa ilalim. Kaya sabihin na natin, hindi sila maganda, hindi sila mabuting mga tao, sila ang iniluklok, tungkulin natin ang magpa sa ilalim sa kanila. At sila'y nararapat sa parusa kung hindi sila susundin. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti, ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan kanila. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikakabuti mo. Okay po? Kaya mamaya po ay atin pong bibigyan po ng natatanging panalangin ang mga nanay at ang darating pong eleksyon.
Ngayon, dako na po tayo sa pinakamensahe ng Diyos sa atin. Ang paksa po natin ngayon ay pinamagatan po natin positibong pagharap sa buhay. Ano po ba ang nakikita niyong panghinaharap ng ating pong bansa at nang nangyayari pong sitwasyon ngayon? Tayo po ba ay paginhawa o papahirap? Parang papahirap tayo eh. Ang ating po bang mga bilihin ay aakyat pa sa bababa pa o aakyat pa sa pamahal? Parang pamahal pa yan. No? Sa nakikita po nating galaw, ang atin pong utang ngayon sa bansa ay nasa 16 trillion. O, pataas pa ng pataas, hindi bumababa eh. Tumataas. Tama ba? At ang nagpapahirap dito sa pagtaas ng bilihin, hindi naman tumataas yung kakayahan ng tao para pagkasyahin. Ang dating 100 na sapat na ay 1,000 na ngayon ang katumbas ng 100. At ang katumbas ng 100 ng 1,000 ay 10,000 na ang katumbas. Yung dating napapamili mo sa grocery na 5,000 na halos hindi mo na madala, parang isang basket na lang ang katumbas. Hindi nyo ba nararamdaman yon? Ramdam namin yon kasi kasama din kami sa namamalengke at saka nag-grocery paminsan-minsan ng aking pamilya. Pero kailangan bang maging negatibo? Kailangan bang mawalan ng pag-asa? Kailangan bang ikaw talaga ay papanghinaan ng loob? So yun po yung ating pong tatalakayin ngayon sa tulong po ng banal na kasulatan. Likas na po sa tao ang pagiging makasarili o madamot. Likas na po sa atin to. Kasi meron po kasing tinatawag tayo sa English na reservation. Ang reservation, ang ibig sabihin nun, nagtatago ka, naniniguro ka ng kaligtasan mo bago ang iba. Nakukuha niyo po ibig sabihin? Ganun ang makasarili eh. Gusto mo ikaw lang ang meron, sila wala. O kaya hindi baling ikamatay mo na yan, basta kami ligtas ng aking pamilya. Maaring dumating ito sa darating na panahon pag sobrang hirap na tayo. Magkakanya-kanya siguro tayong pagsisave muna, pagliligtas ng ating pamilya, at kung meron kang may tutulong sa iyong kapwa, baka magbibigay ka kahit pa konti-konti. Di ba? Sa kaisipan po ng ikaw ay merong pamilya at meron kang pang sariling buhay, maaring yun ang maging dahilan ng iyong pong pagdaramot. Pero, sa katotohanan, meron naman talaga tayong gustong itulong. Dahil nga sa pagiging makasarili o pagiging madamot, hindi po natin ito nagagawa. Ang pangalawa po yung pagiging materialista o mapag-imbot. Ang mapag-imbot po ay salita po ang naiinggit ka sa iyong kapwa. Okay? Meron ako nakita sa kapitbahay ko, meron silang TV, television. Gusto ko meron din tayo noon. So, ang gagawin naman, sa kakukulit, kahit ipangutang mo, kahit installment mo, kukuha ka. Di ba? So, doon nagkakaroon ng problema ang marami pong tao. At ang pangatlo po ay meron pong mapaghanap o kaya naman mapagkumpara. Kumpara ng kumpara. Bakit ganon? Bakit sila po ay meron? Bakit kami ganito? Bakit hanggang ngayon hirap kami samantalang ito nakaangat na? Iba-iba po ang sitwasyon. Kahapon po, naka-tricycle kami ng aking may bahay. Galing kami ng palengke. Inabot kami ng medyo gabi na. Diyan lang po sa may lugar ng Kalsadang Bago, nakakita kami ng mag-ina. Binubuksan nila yung mga basura at naghahanap sila siguro ng kanilang panghapunan sa araw na yon. Ang nasa likod niya, isang batang lalaki, nakikidampot din ng kung ano ang pwedeng makain siguro. O kaya maibenta sa jack shop. Di ba? Wala naman kami magawa kasi tumatakbo naman yung tricycle. Pero ang punto ko, napaka positibo ng pananaw ng mag-ina na siguro sinasabi niya, anak, ngayon lang to. Pero hindi darating ng panahon o habang panahon, lagi tayong ganito. Meron pong ganun eh. Pero ang iba naman, masyadong mapaghanap at mapagkumpara, reklamo ng reklamo, samantalang mas nakakaangat naman sila kaysa doon sa nakararami. Di ba? Kaya napapanghinaan po ng loob ang maraming tao. Gawa po ng mga bagay na hindi naman dapat nasa isip at nasa puso, pero ito ang pinaiiral. Pagiging makasarili, pagiging madamot, pagiging materialista o mapag-imbot, o kaya mapaghanap o mapagpakumbaba.
So anong mensahe ng Diyos sa atin ngayong umaga? Ang mensahe ng Diyos, unang-una, panatilihin natin sa puso ang pagtulong at pagmamalasakit. Pastor, wala na nga ako eh. Pero yun ang tama eh. Pagtulong at pagmamalasakit. Hirap na nga kami eh. Pero yun ang tama. Pagtulong at pagmamalasakit. Una, hindi dahilan ang kahirapan o kagipitan. Pangalawa, dapat bukas palagi ang palad para makatulong sa bawat pagkakataon. Pangatlo, dapat ito'y maging isang kagalakan at isang pribilehiyo. Yung ipinapakitang mga content sa Facebook, sa mga YouTube, yung nakikita nyong parang tinetest, sinusubok ang kung sino yung honest at may integridad sa mga Pilipino o kahit sinong mga tao na sinubok. Halimbawa, nakapanood ako sa YouTube, 5 piso lang yung kanyang pamasahe. Meron siyang daladalang bigas, magpapatid siya sa isang subdivision. Tina-challenge niya yung mga tricycle driver. Pwede niyo po ba akong samahan doon? 5 piso lang yung aking pera. Tulungan niyo naman po ako madala yung bigas doon sa subdivision na yon. Ilan yung kanilang tricycle na nilapitan, walang tumulong. 5 piso lang eh. Aksaya sa gasolina, kanya-kanyang katuwiran, nakapila po kami. Napakalayo naman po. Pero merong isang naawa. Di ba? Ang naawa po ay hindi nagkataon, Christian din pala siya. Saan po ba kayo pupunta? Doon po sa malayo. Saan po ba yung bigas nyo? Dito po sa lugar na yon. At nang makuha si bigas, hindi niya akalain yung bigas na yon para pala sa kanya at may 1,000 piso pa. Di po ba? Nakuha nyo? At nung interviewin pa, bakit mo ito nagawa? Kasi nakikinig ko eh, walang tumatanggap sa inyo po. Tapos nilagyan po ako ng Panginoon sa puso ko ng pagkaawa sa inyo. Ngayon, hindi ko naman po akalain na yung aking pagtulong sa halagang 5 pisong tatanggapin ko sa inyo, ay tutumbasan nyo pala ng bigas at saka ano. Kaya sabi niya, Panginoon, maraming salamat. Di ba? May mga ganong pagkakataon. Kaya wag po nating sasarhan yung oportunidad. Sabi ko nga sa inyo, nabanggit ko kanina sa per service kami mag-asawa, yung aming pong mga dilata sa ibabaw ng rep at saka yung mismong pagkain sa rep, nauubos yan eh. Sa dami ng pagtulong, lalapit kay pastor, bibigay. Lalapit kay pastor, bibigay. Binulungan na ako ng misis ko. Papa, wag mong pababayaan, wag mong kalilimutan. May mga anak din tayo. Di ba? Totoo naman. Totoo naman. Pero hanggat kaya naming tumulong mag-asawa, bigay. Pero hindi dahilan na may mga anak kami. Naunawaan nyo? Hindi nangangahulugan na may mga anak kami, kailangan din namin wala nang bukas na pintuan para tumulong sa iba. Ang sinasabi po natin dito, wag po nating palaging ilalagay sa isip natin at sa puso natin, hindi ko kaya, gipit ako, hirap ako, wala akong magagawang tulong sa inyo. Hindi po ito totoo. Tingnan po ninyo, isang halimbawa, sa 2 Korinto Kapitulo 8, talatang 1 hanggang 5. Basahin po natin, sabay-sabay po tayo. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos. Alam niyo po ba yung salitang paghihikahos? Wala nang makain yan. Yung paghihikahos, wala nang makain, wala nang bahayan, wala nang kakayahan na mabuhay sa bawat araw. Paghihikahos nga eh. Pero tingin ko naman sa inyo, wala naman sa inyong hikahos dito. Sa kalagitnaan dito, sa atin. Ang gaganda ng mga suot nating damit. Ako ba, sa tingin nyo ba kay tatay pastor nyo, hikahos? Parang hindi nyo paniniwalaan, di ba? Mga anak ko ba, tingin nyo, hikahos. Kayo, tingin ko sa inyo, wala sa inyong hikahos eh. Wala sa inyo magsasabing, hindi po kami kumakain ng 3 beses maghapon. Di ba? Ang dami po nating oportunidad para tumulong.
para maging bukas at hindi panghinaan ng loob. Kasi hindi naman tayo hikahos. Pero ang sabi po dito, pag itinuloy natin ang pagbasa, sa kabila ng kanilang paghihikahos, tuloy ang pagbasa, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Kaya huwag niyo pong kapapaguran. Sa ating pong GC, may mga pagkakataon, may manghihingi ng tulong. Kung talaga pong meron tayo, bakit ang hindi? Hindi naman mini-measure kung kinakailangan malaki o maliit. Tama? Ang tinitingnan dito, gusto mong tumulong. Amen po ba yan? Meron kang kakayahang tumulong. At kung hindi mo kaya sa material, magpasabi ka man lang, kapatid, hindi ko kaya ngayon, pero sa pananalangin, isasama kita na ikaw ay tulungan ng Panginoon. Nakakapagpagaan ng kalooban yun. Tama ba yan? Pero ang pagtanggi at pagtalikod sa oportunidad, wag na wag po nating gagawin. Tama ba? Bagamat kinakailangan din natin ang talino. Kasi meron pong pagtulong na parang hindi naman tayo nakakatulong na dahil baka naaabuso naman din tayo. Naunawaan po ninyo. So may kasama pong talino at may kasama din naman na hindi pagtanggi kung ito'y nakikita nating makakatulong. Talatang 3, basa. Sila'y kusang loob na nagbigay. Hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, ano po sabi? Kundi, higit pa. Hikahos. Pero ang gustong paraan ng pagtulong ay hindi lang yung kaya nila, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. May kapatid po tayong nangangailangan dito. Ito pong iglesia sa Macedonia, wag na po nating ibilang. Naunawaan po namin kayo. Kayo po'y hikahos ngayon. Naintindihan po namin na hindi po kayo makakatulong. Ano nangyari? Nagagalit. Sobrang ipinipilit ng iglesia sa Macedonia. Huwag naman kayong ganyan. Hindi porke kami hikahos, hindi na namin kayang magbigay. Naunawaan po ninyo. Sila pa yung nag-i-insist. Tutulong kami kahit ganito ang aming kalagayan. Siguro sa panahon na yon, nag-ambangan sila kahit 5-5, 5-5 piso. At nakaipon sila ng 30 piso, palagay ko, sa kanila, sobra-sobra na yan, ito po yung aming tulong. Huwag lang nyo po kaming pagsarhan ng pinto na makatulong. Amen? Yan ang positibong kaisipan. Hindi po yung, wala, pasensya na kayo, hindi namin kaya. Hindi po ganun. Ang paraan po ng pagpapala ng Diyos, ang puso po natin, panatilihin po natin sa pagtulong at pagmamalasakit. Tuloy po natin ang pagbasa. Mahigpit nilang ipinakulob sa amin na sila bigyan ng pagkakataon makatulong sa kapatid na nangangailangan at higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili. Paano pagbibigay? Una, sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Ayan po yung pinakasusing sikreto. Kapag natutunan po ninyong unang mahalin ang Diyos, unang paglingkuran ng Panginoon, unang magtiwala sa Diyos, hindi mahirap intindihin ang pagtulong sa ating kapwa. Amen? Ayan po yan. Tingnan niyo po sabi ng Pilipos 4:10. Basahin po natin. Labis akong nagagalak sa Panginoon, sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan, wala nga lamang kayong pagkakataong ipamalas ito. Gusto ng mga taga-Pilipos na tulungan si Apostol Pablo sa kanyang ministeryo o ministry na ginagawa sa Panginoon. Pangalawa, positibong pagharap anuman ang laban sa buhay. Kailan yung panahong pinanghihinaan po kayo ng loob? Pag wala ng pera? Di ba kalimitan yun ang kalimitan ng problema?
Kailan yung panahon pinanghihinaan kayo ng loob? Pag sumabay pa yung aking anak ay nagkasakit, may pangangailangan sa school pero walang-wala kami. Kailan yung panahon pinanghihinaan kayo ng loob? Pag bigla ako nawalan ng trabaho. O kaya bigla na lamang may hindi inaasahang pangyayari. Alam po ninyo, ang sikreto, ito, matutunang masiyahan sa anuman ang kalagayan nyo sa buhay. Ano ang timbangan ng puso mo pagdating sa Diyos? Hindi ba ang ating Diyos, kapag nagpasikat ng araw, ay hindi lang sa mabuti? Hindi ba ang pagsikat ng araw ay para sa masama din? Hindi ba ang ating Diyos, pag sumapit ang gabi, ay hindi nakalaan sa mabuti lang? Hindi ba kahit sa masama din? Tama ba ako? Ang hangin po ay ganun din. Hindi ba't ang binibigyan niya ng tuloy-tuloy na paghinga, paningin, pandinig, panglasa, pangamoy, ay hindi ba't para sa lahat? Masama ka man, karumal-dumal man ang iyong ginagawa, tuloy-tuloy ang paraan ng pagpapala ng Diyos. Amen ba? O, hindi mo ba napapansin? Napaka-positibo ng Diyos sa atin. O, hindi siya nagbabago, hindi siya nagkukulang sa atin. Ang kinakailangan lang, matutunan nating magsiyahan anuman ang kalagayan sa buhay. May panahong naghihikahos, may panahon namang nananagana, may panahong nabubusog, at may panahong nagugutom. Kung ang ating Diyos hindi nagbabago, pag sinabi niyang ako ay mabuting Diyos, mabuti akong Diyos para sa lahat. Ako ay matulunging Diyos para sa lahat. Totoo naman eh. Tama ba? Ay ikaw. Panginoon, pinupuri kita kasi masagana ang buhay ko ngayon. Biglang nawala ang kasaganaan. Ano na ang dinidikta ng puso mo? Pareho din ba ang pagpupuri sa panahon ng ikaw ay masagana at sa panahon na ikaw ay nagugutom ngayon? Alam niyo, pag hindi niyo ito natimbang, magiging ang buhay niyo parang aangat bababa. Kinakailangan po nating matimbang. Pag sinabi kong Panginoon, mahal kita, ang salitang pagmamahal ay nagsasabing, meron man ako o wala, mahal kita. Tama? Pag sinabi mong Panginoon, handa kitang purihin, anumang oras, ito'y nangangahulugang nagsasabi, Panginoon, namatayan man ako ng mahal sa buhay, meron mang may sakit sa amin o malusog man ang aming kalagayan, nagpupuri ako sa iyo. Walang pagbabago ito. Kasi nang minahal kita, Panginoon, hindi kita minahal dahil siya. Ikaw ay nagbibigay. Hindi kita minahal sapagkat ikaw ay naging mabait sa akin. Minahal kita, Panginoon, dahil sa ikaw ay ikaw. Tama po ba? Ganon dapat ang ating pananaw. Kasi hindi sa lahat ng panahon masagana. Hindi sa lahat ng panahon may trabaho ka. Hindi sa lahat ng panahon may pera ka. Paano nga kung biglang pumunta tayo sa negative side? Parang si Job, nawala lahat ng anak, nawala lahat ng kabuhayan sa loob lang ng isang araw. Namatay lahat ang asawa, sinumpa pa siya. Oh. Di ba ano sabi ni Job? Purihin ka, Panginoon. Ikaw ang nagbigay, ikaw ang mag-aalis. Di ba sabi niya rin sa kanyang asawa, hindi ba sa panahon lamang ng kasaganaan mo pupurihin ng Panginoon? O di ba? At ang sabi ng Biblia, kahit sa salita, hindi nagkasala si Job. So ganun din po tayo. Lalong napapamahal ang Diyos sa atin, lalo nating naintindihan kung paano natin babalansihin ang ating buhay. Kaya sabi niya rito, ang lahat ay malalampasan dahil sa lakas na kaloob ni Kristo sa akin. So sabi sa Filipos 4:11-13,
Basahin po natin. Hindi ko sinasabi, ayan. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil nakaloob sa akin ni Kristo. Nakadepende ako, hindi sa trabaho ko. Nakadepende ako, hindi sa lakas ko. Nakadepende ako, hindi sa talino ko. Kasi lahat yan ay galing sa Diyos na nagpapalakas sa akin. Kaya ako'y nakadepende doon sa pinagmumulan ng trabaho ko, pinanggalingan ng bahay ko, pinanggalingan ng lakas ko, pinanggalingan ng kung ano ang lahat meron ako. Amen? Huwag natin ko'y questionin ng Diyos. Bakit minsan ay may mga pagkakataon na nangyayari ang mga negatibong sitwasyon sa buhay po natin. Diba? Tulad po ng aking anak-anaka sa Catanduanes. Sabi niya, kaya pala, hindi kami nakasakay doon sa unang van. At kami ay pinasakay ng Diyos doon sa pangaluan na van. Pagdaan ng aming sasakyan, yung unang van, naroon na sa bangin. Nahulog na. O, di ba? Hindi mo masasabi yun eh. Hindi mo masasabi na yung mga bagay na inaakala mong ikaw ay na-delay, ikaw ay nag-negative, ikaw ay bumagsak sa exam, ikaw ay hindi nakapasa. Kasi pag sumara pala ang pintuan, magbubukas ang Diyos ng mas magandang pintuan. Amen ba yan? Tandaan ninyo, pag ang Diyos ang nagbukas, walang makapagsasara. Pero pag ang Diyos ang nagsara, walang makapagbubukas. So, positibo lang, mga anak, positibo lang. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa bawat araw, sa bawat pagkakataon. May natala pa nga nitong bago dumating ang April 22. May ngayon, di ba? April 22. Ang pagkaintindi ko na magkakaroon ng earthquake, di ba? Nababasa nyo sa YouTube yan eh. Maganda na kayo eka ng pagkain. Ihanda nyo na eka ang isang medical kit sa inyong bahay. Kasi darating, ganitong petsa, ganitong oras, lilindol ng malakas, magkakagulo sa Pilipinas, 35,000 na mawawasak, lulubog ang Maynila, etc. etc. Di ba? Yun yung nasa kanilang pananaw nung panahon na yon. Napakahirap. So, hindi mo alam kung ano ang pwedeng mangyari sa mga oras na yon. Pero sa mga oras na yon, pag dumating ang isang sitwasyon na nangyari nga ang isang bagay, ang mahalaga, positibo ang iyong kaisipan na meron kang Diyos na kailanman ay hindi ka pababayaan. Amen? Okay. Pangatlo po. Pangatlo na. Paniniguro na ang pagpapala ay buhat sa Diyos. No, hindi sa kahit kanino man. Ang pagpapala ay buhat sa Diyos. Ang pagpapala ay hindi sa trabaho ko, sa pribilehiyong ibinigay ng Diyos sa atin para tayo ay managana, hindi sa connection ko sa tao, hindi kailanman sa tao. Ako mga kapatid, ikababagsak po natin yan kapag ang ating paniniguro ay nakadepende sa iyong sarili, sa iyong kapwa-tao, sa kung anuman ang ikinabubuhay mo ngayon. Ang ating pong paniniguro at ang pagpapala po ay buhat lamang sa Diyos. Amen po? Lahat ng ito sa Diyos to. Lahat ng buhay natin sa Diyos to. Lahat ng talento sa Diyos to. Instrumentong ito sa Diyos to. Mga perang pumapasok sa atin, lahat yan galing sa Diyos. Tingnan po ninyo, bakit ang paniniguro at pagpapalay buhat sa Diyos? Una,
Meron siyang kayamanang hindi maubos-ubos. Hindi talaga kayang ubusin ang kayamanan ng Diyos. Siya ang nagmamay-ari ng lahat. Lahat. Dito sa lupa at sa kabilang lugar. Di ba? Sa kalawakan, lahat yan kanya. Araw, bituin, sa kanya yan. Kaya wala pong kayamanan ang Diyos na kayang ubusin. Sabi dito, ang kanyang kayamanan ay hindi maubos-ubos at kaya niyang ibigay ang lahat ng ating pangangailangan dahil kay Kristo. Sabi nga ng isang talata, kung ang kanyang anak na si Jesus ay hindi niya ipinagdamot, sa salitang iba, ipinagkait sa iyo, ano pa kaya ang hindi niya kayang ibigay? Di ba? Ang ganda po. Lahat ay para sa kapurihan ng Diyos magpakailanman. Tumayo po tayong lahat. Sama-sama nating basahin ang aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, talatang 14 hanggang 9. Basahin po natin. Gayunman, ikinagagalak ko ang inyong pagdamay sa aking mga paghihirap. Alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa aking mga pangangailangan nang umalis ako sa Macedonia nung ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Nung ako'y nasa Tesalonica na, makailang ulit din pinadalhan ninyo ako ng tulong. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Ang liham na ito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangailangan ko ng tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaprodito. Ang mga ito ay tulad ng mabawang handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Sabay-sabay po tayo. At buhat sa hindi maubos-ubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ulitin natin. At buhat sa hindi maubos-ubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan. Roma 11:36, sabay-sabay, sapagkat ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige, mawit po tayo. Yung awiting yan. Sa buhay ko, napakabuti po ninyo sa amin. Salamat po, O Diyos, Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng kung ano ang meron kami. Na
nakakahanga, Panginoon, ang iyong paraan ng pagmamahal, pagkalinga, paggabay, pagpapatawad, lawak ng unawa. Sa katulad naming mahina, laging nagkakasala, madalas pa makasarili, mapag-imbot, materialistic, hindi namin nakikita kung ano ang nagagawa mo sa aming buhay. Patawad po, aming Panginoon. Sa kabila nito, Panginoon, kami laging nagpapasalamat at nagpupuri sa mga oportunidad na ibinibigay niyo po sa amin, sa buhay namin araw-araw, sa buhay ng aming kanya-kanyang pamilya. Katunayan, ang buong mundo'y nagse-celebrate ng pagmamahal sa mga ina, sa mga asa-asawa po namin na nagbigay ng aming mga anak. Panginoon, salamat po ng marami sa aming nanay, lola, mga ina ng aming mga anak at apo. Purihin ka, Panginoon, sa buhay nila. Sila po ay malaking bahagi ng paglawak ng populasyon ng buong mundo. At sila po ang nagsilang, nagdala sa amin sa 9 na buwan sa kanila sinapupunan. Sila po ang naghirap at nagpalaki hanggang sa amin po ay makapaglakad, makapagsalita. Hanggang sa matuto kami magsarili sa aming buhay, hanggang maging independyente. Tama lamang na makarinig sila ng mga salitang, ina, nanay, aking asawa, mahal kita, napakalaki ng naitulong mo sa aming buhay. E dalangin namin sa mga magulang na nabubuhay pa ngayon, marami pang taong lumipas sa kanya, dumaan na malusog ang pamumuhay. Sa mga nagsisimula pa lang maging magulang at maging ina, dalangin ko po, O Diyos, ang patuloy niyong katatagan para po, Panginoon, sa kanila. At sa amin ng mga anak, patuloy nawa po kaming matutong tumanaw ng utang na loob pasasalamat sa aming po mga magulang. Salamat din po sa darating na eleksyon bukas. Ingatan niyo po, Panginoon, kami maging matalino sa pagboto at samahan niyo po kami, Panginoon, na maging maayos ang lahat sa harap po sa bansa para po sa buong mundo. Lalo dito sa bansang Pilipinas na bukas na po ang eleksyon, Panginoon. Samahan niyo kami, kaming lahat, maging sa amin pong pag-uwi at pag-iwahiwalay, gabayan niyo po ang aming kanya-kanyang pamilya. Salamat po ng marami, napakabuti po ninyo, sa iyo ang kayamanan, sa iyo ang pag-asa, kayo po ang lahat. Walang dahilan upang kami magnegatibo, walang dahilan upang kami panghinaan ng loob, walang dahilan upang kami sumuko sa amin pong laban sa buhay. Ang katotohanan, sa tulong mo, sa kalakasan mo, positibo naming haharapin ang buhay. At sa Diyos namin na napakabuti sa lahat, napakamapagmahal, kailanman po hindi nagbabago, sa iyong anak na si Jesucristo ang Panginoon tagapagligtas ng aming pong buhay, sa banal na Espiritu ang tatakatibayan ng aming kaligtasan, ang siya nawang manguna at maghari sa amin mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen!